Hello guys, good morning. Naalam ko i-share no ang ako ang na-build na application. So ang tawag ani di ay DTR payroll system. Napod siya ay PDF analyzer and ID card generator. So sa DTR payroll system, naatay login window. So kung mag-punch in mo og time, so pwede duha gamit yung ID or ang face detector. So bago na mag-create usa ta og account ninyo. So sample lang ni. So login ta sa tong admin account. Tapos adto ta sa interface. So mo ning interface no, ay attendance logs, salary payroll, directory, registration, so recycle bin, settings. So baag to ta sa registration. So mag-create ta og pangalan, sample lang ni. So ako lang fast forward. Okay, so na-create na ang account. So ato ta diri sa registered employees directory. I-refresh lang nato no para mag-reload. So ara na to na-create. Duha akong gi-create no. Sample lang ni guys ha. Si Boy Iyak na employee ID number 1, si Girl Iyak pod no. So i-save lang nato ang mga details sa sama aning employee ID o uban pa no. O password. So natay isa ka account. So ato lang nang i-save no ang ilahang mga or ano lang nato, tanda lang nato ang ID number nila o ang password. So kung mga regular employee na mag punch in, so ihatag yun nila privately no. Dili yun dapat i-share ang password o ang ID. So sample, ito ta sa DTR and payroll, then i-punch na ta gamit ang duha ka button. So pwede quick punch. So naadri ang scan ID to begin. So i-input lang nato tong ID no sa example no number 1 kay Boy Iyak. Then na action button sa ilalim no, mamili ta kung mag-time in mo morning and afternoon. So mag-ask siya og password. So password nato 12. So automatically no mag punch in siya sa morning. So atong i-refresh number 1. So ara na no sa ilalom no. Kita nato ang inyong time. So example, kung mag-input tag another ID, so sa Girl Iyak, so same gyapon no, mag-require gyapon siya password. So yan na lang ang proseso no, mag-punch og time. So kung napansin niyo natay live camera feed for extra protection na siya guys no. For example, mag-input og ID tapos nakabalos yung password, so automatically kana naa siya ginatawag nga security no terminal. Live camera na siya, mo capture na siya og picture. So ano lang ni no, kaning policy na lang gyud ni na every time mag-login no, strictly to follow lang na kung walay captured camera, so automatically absent siya no. So ang loop mo gani guys no, kay tabunan man no ang camera, so mostly nga na mahitabo, pero ongoing gyapon ang development ani no. May gina-implement ko na mga fingerprint scanner in the near future, tapos napod tayo ginatawag nga facial recognition. So akong i-explain unya. So sa pagkakaron ako lang sang itudlo kung unsa kini nga sistema gagana no. So pwede gyapon ninyo ipindot ang kada nga button guys no, sa action button. So mag-require ka pa ng password. So balik ko niyang quick punch. So explore lang ninyo ang application. So ana guys no, manggawas jud ang iyahang mga time lags. So ma-punch in siya.
and ma-punch out. So mag-require gyapon siya password. So ano lang, gamay lang siya na click, no. Kana siya open naman daan na ato ang login window, no. O kadi ato ang terminal. So mag-login mo morning, mag-log out mo hapon. So nga na lang na siya. So naatay balik ta sa itong main hub, no, naapo tay ID card generator, no. Pag na-register na to isa ka employee, so pwede pod ta maka-create ani og ginatawag na ID card or employee card. So automatically, no, mag-load si employees. So ato ang ang buhaton is pwede ta maka-custom og logo, company header or ID header. Tapos pwede pod nato i-custom ang validity sa card and others. So mag-register usa kita, no, sa ato ang ID. So kailangan nato pictures. So kini siya ay sa liveness challenge ni siya, no. Gamiton ni unya, no, para sa face recognition or face ID. So i-preview na to ang card. So mo ni ang yang output. So nasa ay logo, nasa ay header, nasa ay pictures, pangalan, details, and especially barcode, no. Actually pwede po ni siya guys, no, sa mga mga barcode scanner itong ID. So pwede siya i-scan via barcode para maka-punch in mo o maka-punch out. Okay, so karon atong i-testingan sa balik ta sa atong login in face detection. So kung pansino na to guys, no, naga-load ang face detection tungod gina-encode pa niya ang photos. So ara na siya, naga-load na. So automatically kita guys, no, naka-login man tagaina, no. So upon clicking sa ato ang face ID, no, mugawas dayon ang ato ang pangalan. So ibig sabihin na-detect ang atong face or naong. So kining face detection, no, so mas easy just way ni siya, no, kaysa nang maggamit ang uban nga methods sa magaina, no. So anyway, sayon naman po ni siya kung mag-fail ang face detection, so pwede na magamit og quick punch ID. So atong i-login ang ato ang na time in, no, i-check nato kung na encode ba, no, sa system ang atong gipang punch na to. So i-search lang natong ID number 1, then punta ta sa attendance logs. So i-check nato, no, kung tama ba ang mga time na punch in. So pwede po nato ma-manual entry. For example, may brownout, si admin lang ang maka-access ani, no, so as employee dili pwede. So exemptions sa mga system failures, power interruption, so pwede na to i-manually input ang ato ang time. So sunod guys, no, ay atong i-save para ma-save ang attendance. So kani siya applicable na siya for admin. So sa ato sa employee dili siya ma-edit. So para lang siya sa admin, no, user or admin panel. So i-try na to na generate karon, no, ang iyahang unsa ba gyud yung output, no, sa attendance. So mostly kita manggod naga-rely diba sa DTR printed form. So tanaw na to noon sa ang output ani. So sa attendance na to, so namtay dashboard, mag-select usa kita og user ID or pwede gyapon dito sa may search button dito sa attendance logs. So sama ni ani sa attendance logs. So pwede na to i-search number 1, boy iyak, confirm. So tanaw tong details kung siya. So pwede na ta mag-proceed dito sa ginatawag nga generate report. So pwede gihapon ta mag-search og pangalan aside sa ID. Yung pangalan ni item or position ni mag-sign ng DTR ninyo, manager. Then unsa nga month, no? Example, April 2026. Then pwede mo maka-input og holidays. For example lang, ma-fall na adlaw sa DTR ninyo, to holiday
sa month of April, 3, 1, so 3, 4, so random lang ni guys, no? So, sample lang ni siya. Sige. Okay, so example lang ni, no? So yan na ang pag-input og ano. Okay. Sige. Then mga ipon ni siya pangalan, no, kung kinsa ang mag-sign sa inyong DTR. After ana, save attendance na to, so mangita siya og magawas ang save as dialog box, so mangita siya kung asa i-save ang ato ang DTR. So naka PDF din guys. So mo na ni yung output, no, sa delete time record, no. Mo ni ang proforma entry, no, labi na sa government. Kini siya advantage pud ni siya, no, kung halimbawa wala may available bandiklak, kung naman lang may laptop or personal computer, so pwede gabon ninyo siya install. Sige, so i-close na nato. Delete sa usa ka button or function na atay PDF analyzer. Ang gamit ani guys is para, di ba, dako man naman DTR, no? Example, kana si Boy Iyak, ang DTR niya. I-print na to siya, dako mong to guys. So nag-create ko og program para himuon siya og or i-reduce ang iyahang size. So muna yung function, no? So i-lock and preview. So ara na split into 2 na siya, no? 2 copies. So mostly sa mga DTR, so mag-print mo, so duplicate copies yun na siya. So isip as na pod nato, that's the time pwede naman maka-print, no? According pod sa iyahang sizing. Okay, na-save na siya. So ato ta sa iyahang output, no, sa iyahang DTR PDF file. So mo na itong na-split. So na ano na siya into duplicate copies. So dalawa na siya sa isa ka bond paper or A4 yung gamito or long. So pwede na siya ma-print. Sa pag-print, so pwede po ninyo i-resize or i-reduce unsa kadako po siya, no. So di lang ni siya mag-limit lang diri, no, sa papel. So makita niyo dako magud siya, no. So karon mo-proceed ta sa other functionality sa DTR admin management, no, mo ang salary and payroll. So sa salary and payroll calculations, so once maka-time in si employee, so automatically pwede mo maka-calculate sa iyang sweldo. So atong i-load lang ang atong gusto na employee ID. So na hourly rate, na apod siya period covered, kung kano siya nag-start og duty, render og duty. So pwede mo maka-modify, maka-custom og dates. Then meron po siyang a deduction button. So ari na mga default. Then pwede mo maka-custom og click sa deductions. So pwede maka-add. Sample lang ni, no, cash advance. So ingana guys. So i-save lang ninyo, no. Kana siya pag once ma-save ninyo, so dili na po na siya mawala kung daghan na employee ang inyong i-generate. So automatically, so ma-save lang na siya. Pero kung naay mga bago or mga other deductions, so pwede mo custom, mag-delete. So yan na lang siya. Okay, save. So tapos, pwede na mo makakalculate og payroll gamit ang iyahang payroll window. So naay mga period covered, then number of days. So i-check na to kung tama ba ang mga na-input. So na siya gamay nga overview lang or quick look lang siya. So dili man gyud ni mao ang iyahang output, no. Quick look na siya, so mura sa ledger, no. Payroll ledger. So ato ang i-check on niya ang output ani. So ato lang i-fast forward. So pwede pod mo mag add og earnings, no, aside sa kanang default. So napod tay additional pay button na makita. So pwede mo magdagdag, no. For example, clothing allowance. So muna ang total niya, no, deductions. So total deductions, net pay, gross pay,
and so pwede naman makasave og payslip, export nato ang output na. So muna ning output niya guys. So makita niyo diri ang employee payroll statement. So na period covered, pangalan, ang earnings niya. So naka-breakdown, naka-itemize pud ang deductions. Okay? So ang iyahang output guys no, naka PDF file na pud siya. So pwede ninyo na ma-save sa inyong computer. So ato lang i-fast forward. Okay, so for guys, mao lang akong i-share sa inyo ang mga features aning DTR nako na na-build. So other sa mga features, settings, napod siya no. So kato lang guys, daghang salamat.